Okay guys, so do not judge. By all means, do not judge. So kahit ano pa yung nakikita mong kasalanan ng tao, yes, aware tayo sa kasalanan. Nasa Bible yan. Pero kahit ano pa yung nakikita mong kasalanan, do not judge. Okay na, ganito yung mangyari sa taong yan. Eto yung kahinat ng taong yan. No. Sabi sa Bible, sabi sa Matthew 7:1, do not judge and you will not be judged. So bakit? Diba sa Bible marami tayong kilala, grabe yung mga naging kasalanan nila. Number 1 si Paul, pero nakita nyo, tinur ni Lord yung buhay niya. So ganito yun mga kapatid, mga believers, addresses sa mga believers, sa mga disciples. Sa palagay nyo ba yung mga taong may bisyo, let's say naninigarilyo or umiinom, sa palagay nyo ba hindi sila aware na masisira yung katawan nila, na harmful yun sa katawan nila? Sa palagay nyo ba yung mga nag-cheat, palagay nyo ba hindi sila aware na sa ginagawa nilang yun, masisira yung pamilya nila, na masasayang lahat, na makakasakit sila ng tao? Sa palagay nyo ba hindi sila aware? Sa mga pumapatay, gumagawa ng krimen, sa palagay nyo ba hindi sila aware na makukulong sila or makapatay sila? Sa palagay niyo ba guys, hindi sila aware? Aware sila. Imposibleng hindi, di ba? Alam nang naninigarilyo sa sobrang daming warnings. Alam niya. Pero bakit? Bakit ganun? Bakit tuloy-tuloy pa rin? Sabi sa Genesis 4:6, sin is crouching at the door, eager to control you, but you must subdue it and be its master. Sin is crouching at the door. Mga believers, ganyan ang kasalanan. Talagang crouching pag ilulugmok ka. Ganyan yung gustong mangyari ng kasalanan. So, sabi dito sa Matthew 7, diba, do not judge others. So, sabi sa 4 or sa 5, first, get rid of the log in your eye. Then you will see well enough to deal with the speck in your friend's eye. First, get rid of the log in your eye. Sa mga taong nagrepent, sa mga believers na totoong nagrepent kay Lord, paano ba yung nangyari sa'yo? Paano yung nangyari sa'yo? Alam mo na kung nasan ka ngayon, yung pinanggalingan mo dati, alam mo na na-overcome mo lahat yan dahil kay Jesus Christ. Dahil nakilala mo siya sa buhay mo. Dahil dumating yung paghahari niya sa'yo. Dahil nasa sa'yo ng Holy Spirit. Alam mo nangyari yan dahil sa Kanya. At alam mo din na hindi mo magagawa yan. Hindi mo magagawang survive yan kung hindi dahil kay Jesus Christ. Nakilala mo. Therefore, ito yung sinasabi. First, get rid of the log in your eye. Kung alam mo na kailangan ng tao at hindi malalagpasan ng tao ang kahit anong sin, temptation, kundi lang makikilala sa Jesus Christ. Kung alam mo na ganun yung naging proseso sa'yo, therefore hindi ka mag-judge. Alam mo na kailangan ng taong yun, si Jesus Christ. Therefore, mawawala sa'yo yung kahit anong judgment. Kasi alam mo, kailangan nila si Jesus Christ para makasurvive doon. Kasi nga, yung sin, sobrang eager yung to control ang tao. Ilalagpak talaga at hindi magagawang masurvive ng tao. Hindi magagawang malabanan ng tao ang kasalanan not unless makilala nila si Jesus Christ. Kaya nga nagkatawang tao ang Diyos kasi gusto niya tayong i-redeem. At dahil alam mo na yun yung kailangan ng tao, then you will see well enough to deal with the specks in your friend's eye. Therefore, malalaman mo kung paano na nga i-deal yung mga kasalanan ng ibang tao na it's not through judgment dahil alam mo kung ano yung need nila. So, balik tayo dun sa verse. Sa mga succeeding verses, ano yung need nating gawin? Ito pa pala, sabi sa 6, don't waste what is holy on people who are unholy. Don't throw your pearls to pigs. They will trample the pearls, then turn and attack you.
Mga believers, pag yan, hindi pa nila nakikilala si Jesus Christ, sabi, don't waste what is holy. Hindi pa nila ma-appreciate yung mga word of God na nasa Bible. Nakalagay dito yan, don't waste what is holy. Don't throw your pearls to pigs. So, anong gagawin natin? Sabi pa dito sa 4, how can you think of saying to your friend, let me help you get rid of that speck in your eye? Paano mo matutulungan tanggalin natin yung kasalanan mo? Eto nga, babatuhan mo ng word of God. Ano sabi? They will trample the pearls. Pansin nyo ba? Kung experience nyo na, meron kayong mga syneran, tapos ibabalik sa'yo, uy, pastora, uy, banal-banal. Ganun yung experience nyo. Kapag shinare nyo agad etong mga word, kasi hindi pa nga nila maintindihan, at balang kasi nyo yung Matthew, mga kapatid. Sabi, merong verse, si Jesus never siyang gumamit ng hindi parables. Always in parables. Bakit? Ang galing din ng strategy ni Jesus eh. Balang kasi ni Matthew. Kasi parables, para siyang kwento. Tapos makikinig talaga yung tao. Then that's the time magtatanong sila anong meron. Kasi gusto ni Lord mag-seek yung tao. So ito na nga, going back. Dahil hindi pa tayo pwedeng magbigay sa kanila ng mga bagay na holy or yung word. Hindi pa nila maiintindihan. They will use it against you. So anong dapat natin gawin? Tuloy-tuloy yung pagbabasa. Ito kasi minsan kinokot up lang natin eh, dahil kailangan natin. 7. Keep on asking, and you will receive what you ask for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be open. Yan ang sikreto. Ipag-pray mo ng husto yung mga taong yun. Never judge. They need prayer. At ano yung prayer? Balik tayo doon. Yung tinanong ng mga disipulo. Isa lang yung tinanong nila. Isa lang yung tinanong nila kay Jesus na ituro sa kanila. Not to perform miracles, to preach. Isa lang. Lord, how to pray. So ito, di ba yung prayer, alam natin? Our Father in heaven, may your name be kept holy. Sa 10, may your kingdom come soon. Ito yung dapat prayer natin sa mga taong hindi pa nakakatanggap kay Jesus Christ. May your kingdom come soon. Lagi niyong i-specify yan. Lord, dumating na yung paghahari mo. Maghari ka na sa puso ng mga taong ni Lord. Laging mention yan na lahat ng mga tao. Tapos i-specify mo yung mga tao. Lalo na yung mga mahal mo sa buhay. Yung matagal mo nang pipray. I-specify mo yung name nila. May your kingdom come soon. Tapos ituloy natin yun. Yung prayer na yun. Pero this one, nakaspecify to doon sa mga taong hindi pa nakakasumpong ng paghahari ni Jesus Christ. At umasa ka, manalig ka, manampalataya ka, nakalagay. At manampalataya ka, kasi first line ng prayer mo, Our Father in Heaven. Diba? Who art in heaven. Ang tinatawag mo is ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, na sa pangalan niya lahat sumusuko. Therefore, keep on asking, sasagutin niya ni Lord. Malinaw dito, keep on asking, keep on knocking, para dun sa mga taong yun. Ayun yung susi, mga kapatid. Never judge. Para to sa mga believers. Ito yung susi. Okay, keep on asking, manalig ka dahil tinataas mo yan sa Diyos na lumikha ng lahat, ng langit at ng lupa. Makapangyarihan ang tinatawag mo, kaya magiging answered prayer ka. Guaranteed. Basahin pa natin. Your parents, if your children ask for a loaf of bread, do you give them a stone instead? Or if they ask for a fish, do you give them snake? Of course not. So if you simple people know how to give good gifts to your children, how much more your heavenly Father give good gifts to those who ask Him. Keep asking, mga kapatid. Keep praying for them. That's the secret. Keep praying for them. God bless us all.